Inaanyayahan ko po na tayo'y tumayo sa ating panimula. Amen. At awitin po natin yung nagsasabing kabanal-banalang dako. Amen. Praise God. Tunay nga na iyon po ang ating dalangin na mapunta tayo sa mga sa kabanal-banalang dako. At yun ang hinihahanda ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Banalang dako, tuluyin mo ako, di man karapat dapat, dadamhin ko ang presensya mo. Patiano sa kalooban mo. Hallelujah, Lord Jesus. Kung narito ka na, damang-dama kita, hayaan mong malunod sa pag-ibig mo. Isin mo ako sa bawat sala ko. Hangad ng puso ko'y magkabuklod tayo. O Lord, yan ang panalangin namin sa iyo. Habang naglalakbay sa landas ng buhay, kailangan ko ang iyong paggantabay. Ang kapighatian, kung di makayanan, isipan ko'y panariwain mo. Kang malinaw. O Lord, mangusap ka sa aming mga puso. Hallelujah. Puso ko ito, banal mong kalooban, paghuhulayan ko. Magpakahayag ka sa isipan ko at paglubagin gubong damdamin ko. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Habang naglalakbay sa landas ng buhay, kailangan ko ang iyong paggantabay. Ang kapighatian, kung di makayanan, isipan ko'y panariwain mo. Pang naglalakbay sa landas ng buhay, kailangan ko ang iyong
Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Praise God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tunay nga ang aming inawit, Panginoon. Yan po ang dalangin namin na kami akayin mo sa iyong kabanal-banalang dako, Panginoon, O Lord God Jesus. Alam namin na mayroon kang inihanda para sa amin. Hallelujah. Napakahirap magsalita, Panginoon, dahil alam namin sa aming puso, hallelujah, pinibless mo kami araw-araw. Hallelujah, Lord Jesus. Pagamat hindi kami karapat-dapat, pero alam namin, Panginoon, inuwasan mo ang aming mga kasalanan, yung banal na dugo. Hallelujah. Halos araw-araw, halos oras-oras kami po yung nadarapa. Hallelujah. Pero andyan ka. Hallelujah. Naalalayan mo kami. Tinutuwid mo kami sa aming mga sala. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Kaya araw-araw kami nananalangin sa iyo. Dahil yan po ang binili mo sa amin. Yan lang po ang aming sandata sa lahat ng mga pagsubok. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, nandito kami para manalangin sa aming mga nagawang kasalanan. Hallelujah. Nandito rin kami, Panginoon. Alam namin na hindi kami karapat-dapat, hindi kami sakdal, pero araw-araw kami humihingi sa iyo ng kapatawaran. Hallelujah. Nang kami maging banal, kagaya mo, Panginoon, O Lord Jesus. Kaya, Panginoon, maging sa aming mga kapatid na live streaming, O Lord, pagnubayan mo sila. Hallelujah. Gabayan niyo po sila, Panginoon. Hallelujah. Dahil kung kami lang ang magsasabi sa kanila, wala kaming karapatan, wala kaming lakas na loob. Dahil kami marupok lamang, Panginoon. Pero nandiyan ka. Hallelujah. Pinapakita mo sa amin lahat ng bagay para maging banal, kagaya mo, hallelujah. Lord, dalangin po namin na ang aming mga kapatid na papunta pa lang dito sa dalanginan ito, Panginoon. Lord. Gabayan niyo po sila, Panginoon. Ilan niyo po sa anumang disgrasya, Panginoon, Lord, nang makapunta sila sa dalanginan ito ng sakdal, Panginoon, at walang anumang disgrasya, Panginoon, Lord. Hallelujah. Kaya, Panginoon, yan po ang aming samot dalangin, Panginoon, sa iyong banal na pangalang Jesucristo. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Tunay nga na mahirap magsalita dahil pag napupuspos ka ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, halos hindi tayo makapagsalita. At ipagpauman rin po dahil ganun kahirap kahit anong pigil mo kung pinapadama sa iyo ng ating Panginoon kung gaano kanya kamahal. Kaya nagpapasalamat tayo dahil maraming tao na nasa sanlibutan, pero napakaswerte natin dahil tayo yung pinili ng ating Panginoon. Awitin po natin yung Amazing Grace. Tunay na na-amaze tayo sa lahat ng mga salita ng ating Panginoon.
God, praise 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 God. Praise God, praise God, praise God. Amen. Hallelujah. Praise God. Sunod po rin yung strength is perfect. Tunay nga na perfect ang ating Panginoon sa kanyang mga gawa. Amen. Praise God. Hallelujah. I can do all things through Christ who gives me strength. But sometimes I wonder what you do to me. No great success to show, no glory on my own, yet it's my weakness is there to let Him know. His strength is perfect when our strength is God. Oh, thank you, Lord. Carry us when we can carry on. Praise in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. We can only know the power that He holds when we truly see how deep our weakness goes. His strength is as begins, where our comes to an end. Hear Him humble cry and prove again. His strength is perfect when our strength is God. He'll carry us when we can carry on. Praise in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. His strength is perfect when our strength is God. He'll carry us when we can carry on. Praise in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. His strength is perfect. His strength is perfect. Thank you, Lord. Hallelujah. Sunod po natin yung dakilang katapatan. Amen. Hindi ka na.
simbahin, maligid nanay magdilim, Jesus. Oh, glory, hallelujah, Lord Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong awitan, ikaw lamang. Oh Lord, ikaw lang ang awitan, hallelujah. Ikaw nagkulang, biyaya mo sa akin lagi lang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kailan di ka nagkulang. Oh Lord, di ka nagkulang sa amin. Hallelujah. Sa amin lang ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako makakaupo na po ang bawat isa. Amen. Thank you, Lord. Tatawag po ako ng mag-aalay ng awit sa ating Panginoon. Brother Daniel, God bless you. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, to hold my life in your hands, drawing me closer to you.
your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. It compares to this place where I see your face. Your face. In truth. Amen. Praise God. Nakakataba ng puso kapag may nakikita tayong mga kids na nag-aalay ng awit sa ating Panginoon. Amen. Ganun din sa nung kahapon, umating kami ng Bible study. First time kumatin sa Antipolo. Nakakataba ng puso dahil nag-alay ng awit yung mga kids ng mga Alvarez. So, sabi ko sa munting mga bata, ginagamit na ng ating Panginoon para papurihan siya at pasalamatan. Amen. Meron pa po bang mag-aalay ng awit sa ating Panginoon? Patotoo sa ating Panginoon. Kung ano yung mga kabutihang pinahagi sa atin sa araw-araw. Alam po natin na meron tayong kanya-kanyang patuto sa ating Panginoon. Pangunahan ko na rin dahil nung kahapon nga, bala ko talagang umatin ng sa Bible study sa Antipolo. And then, nadestino ako sa Cabuyao, Laguna. So, ang layo. From Cabuyao to Antipolo, naplat pa po yung aking gulong. Kala ko hindi na ako makaka-attend ng Bible study doon. Alam nyo, araw-araw sinusubukan tayo ng kaaway. Kung gaano tayo ka-strength, gaano tayo katatag para ipamuhay ang ating ang kanyang salita, ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Pero unang-una sa lahat, hindi siya nagtatagumpay dahil alam natin na inaagapay tayo ng ating Panginoong Jesucristo para patuloy tayong maging matatag sa bawat isa. Meron pa po ba? Tawag ako ng panalangin. Sama rin natin sa panalangin ang mga Bible study natin sa Dakong, sa Buena, Arienda, and Antipolo para maging tulay yun sa pag-agapay sa ating mga kapatid patungo sa ating Panginoon. Amen. Kung wala man unspoken prayer request, manalangin na lang po tayo sa ating kinaupuan.
Inanya ko po na tayo tumayo. Awitin po natin yung nagsasabing kay buti-buti mo habang tinatawagan ko ang ating mangangaral sa gabing ito. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos at sa akin ay nagmamahal. Pinupuri niya. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang sinasamba kita, Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. O Panginoon, totoo po yun. Napakabuti mo po sa amin sa lahat ng pagkakataon. Hindi nagbabago ang Diyos sa atin. Kaya sa gabing ito, isang pagpapala muli ang nakamit natin sa ating Panginoon. At napakabuti niya dahil sa lahat ng araw, lahat ng oras, di niya tayo iniiwanan. Hallelujah. Bago po kayo umupo, nais ko na sanang basahin natin ang ating pag-aaralan sa gabing ito. Ito po ay tungkol dun sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Pinamagatan ko po ito ng Diligently Seeking God. Makikita po natin ito sa teksto na sa Hebrews chapter 11 verse 6 at sa Hebreo chapter 12 verse 1 to 4. Unahin po natin yun sa Hebreo chapter 11 verse 6. But without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is a rewarded of them that diligently seek Him. Dito ko po kinuha yung ating subject. At sa susunod na babasahin natin ay sa Hebreo chapter 12 verse 1 to 4. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith,
who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and it is set down at the right hand of the throne of God. Verse 3, for consider him that endures such contradiction of sinners against himself, let ye be wearied and paint into your mind, you have not yet resisted unto blood, striving against the sin. Bago po tayo maupo ay tayo manalangin sa ating Panginoon. Iyuko po natin ating mga ulo. At hingin natin sa dakilang may likha, may akda ng ating mga binasa ang kanyang patnubay. O Panginoon Diyos, siniling namin sa iyo na iyong buksan mo ang iyong salita sa amin. Direkta kang mangusap sa puso ng bawat isang narito. Mahal ka namin, Panginoon. Kailangan ka namin ngayon sa paghahati-hati ng iyong salita. Hallelujah, ang tinapay ng buhay. Dumating kami sa layuning ito, Panginoon, upang iyong itaas, aming itaas iyong pangalan. Purihin ka, upang sambahin ka, at upang lawalhatiin ka, Panginoon, sa aming buhay. O God, maraming salamat po. Kailangan namin po ang iyong salita sa gabing ito. Dalangin po namin kayo po ang manguna sa bawat talata na aming binasa, Panginoon. At ihayag mo po sa amin ang aming mga kakailanganin habang naghihintay kami sa iyong pagbabalik. At dinadalangin namin ito, Panginoon, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Makakaupo na po tayong lahat. Hallelujah. Amen. Kanina nakausap ko yung mga brothers, akala nila itutuloy ko yung subject nating last na tumayo ako rito tungkol dun sa dalawang klase ng tao. Kasi gusto ko lang kasing bigyan ng pundasyon yung bawat talata o bawat pag-uusapan natin sa pulpitong ito na siguro ito ay reminder o pagbabalik tanaw do sa mga matatanda na sa mensahe, pero isang pagmumulat do sa mga bago pa sa mensahe. At nakita natin na dalawang klase ang tao dito sa ibabaw ng lupa ayon do sa ating napag-aralan. At itong dalawang klase ng tao dito sa ibabaw ng lupa ay anak ng Diyos at anak ng diablo do sa ating pinag-aralan. So ngayon, sa pag-inog ng panahon, pagtakbo ng mga buhay ay dalawang tao pa rin ang nagtutunggali. At alam nating ang Diyos ay nariyan at ang kaaway, si Satanas, ay nariyan din. At meron silang kapwa na mga nananambahan sa kanila. At yan ang totoo na nangyayari sa ating buhay. Ngayon, dito sa binasa natin, ang Diyos ang nagsasabi sa ating na kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga Kanya'y nagsisihanap. So, sabi nga, seek ye first the kingdom of God, di ba? At ang sabi nga dito, kailangan saliksikin mo muna. Hanapin mo ang kaharian ng Diyos. At maraming mga bagay na pinangaharang yung kaaway upang pigilan, upang hadlangan yung mga pinili ng Diyos. At alam natin kung pag-aaralan natin yung mga kasunod noon, talagang ayaw ng kaaway na maunawaan o makilala ng bawat isang mananampalataya kung sino talaga siya. Sino ang Diyos at sino siya sa mata ng Diyos. Hallelujah. Kaya dito,
Sinabi sa Hebro na kung wala kang pananampalataya, hindi makakalugod sa Panginoon. At alam nating ang nagbibigay ng pananampalataya o yung kapahayagan sinatawag ay ang Panginoon mismo. At ang sabi nga dito, kahit basahin mo ng basahin ang Biblia, marami magpaliwanag sa iyo ng tungkol sa Biblia, kung hindi bubuksan ng Diyos ang iyong pangunawa, hindi mo maintindihan yung bawat salita na binabasa mo. Hallelujah! At isang katunayan nito mga kapatid, hallelujah, ito ay inilihim sa mga pantas. Pero ito ay binuksan niya sa kanyang mga anak. Kasi doon sa pinag-aralan natin ng mga nakaraan, walang ililihim ang Panginoon sa kanyang mga anak. Hallelujah! Kaya nga ginawa itong mundo nito para doon sa mga hiniran. At alam natin, tayo yun. Hallelujah! Kaya rito, sabi nga, He is the rewarded of them that diligently seek Him. Huwag tayong patuloy nating saliksikin kung sino tayo at ang sino ang Diyos, kung ano yung plano, yung purpose niya sa ating buhay. Hallelujah! Sa Hebrews chapter 12 verse 1 to 4, ang sabi rito, kaya nga nakukupkup tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi naman walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. Dito sa verse 2, sabi rito, tingnan nyo ito mga kapatid. Sa English, wherefore seeing we are also are compassed about we so great a cloud of witnesses. Let us lay aside every weight. Hallelujah. The sin. Itong sin nito, itong binabanggit natin nito, mga kapatid, ito yung pinag-aralan natin dati. Pero yung inano ko lang sa inyo kung ano yung tinake ng babae. Pero ang sin ay ito yung hindi paniniwala o yung unbelief sa salita ng ating Panginoon. Ito yung original sin na kung saan binanggit sa iyo ng Panginoon, hinayag sa iyo ng Panginoon ang mga bagay hinggil sa iyong pagkatao at sino siya at hindi mo pinaniwalaan, ito yung kasalanan. At sabi nga doon sa ating mga pag-aaral, naririnig doon sa mga ibang tumatayo rito, yung paglalasin, pagsusugal, hallelujah, pangbababae, pagpatay, hindi ito ang tunay na kasalanan. Ito ay bunga lamang ng hindi mo paniniwala sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Kung naniniwala ka sa salita ng Panginoon, hindi mo gagawin ang mga bagay na ito. Hallelujah! Kaya binigyan din ni Brother Branham na ang tunay na kasalanan ng isang mananampalataya ay hindi paniniwala sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah! At alam natin, tayo ay exempted yan kasi ang mga anak ng Diyos ay naniniwala lamang doon sa sinasabi ng kanyang Ama. Hallelujah! In-expect ba natin yung anak ng kaaway, anak ng diablo, maniniwala sa salita ng Diyos? Hindi. Kasi alam natin, mula pa sa pasimula, hindi na siya naniniwala sa salita ng ating Panginoon dahil hindi sila anak ng Diyos. At ang naniniwala lamang sa kanyang Ama ay yung anak niya. At tayo, ang mga pinili, hinayag ng Panginoon ang mga bagay na ito sa atin. Hallelujah. Amen. Okay, tuloy natin mga kapatid. Kaya ang sabi rito, kaya yaman nakukupkup tayo na makapal na bilang ng mga saksi, marami palang mga saksi na nanonood sa atin. Itabi nating walang liwag ang bawat pasan. Ano yung mga pasan nito? Yung mga bigat na dinadala natin. Yung mga problema, mga pagsubok, hallelujah,
Dahil ito pala yung nakakabigat. At ito yung pumipigil na natural sa atin, yung pag-aalinlangan sa salita ng ating Panginoon. At ating takbuhin na may pagtitiis, ang takbuhin nilagay sa harapan natin. So ibig sabihin, ang bawat isa, hindi ito lingid sa bawat isa, merong takbuhin. Tumatakbo tayo sa isang paligsahan sa araw-araw ng ating buhay, katulad nga ng sinabi ko noong nakaraan. Ang sinumpa ng Panginoon, hindi si Adan, kundi yung lupa. Di ba? At nagsimula noon, kailangan parati na lang tayo maghanap buhay, matutulog, gigising, magtatrabaho, buong maghapon. Na doon, naging miserable ang buhay ng mga anak ng Diyos dahil doon sa kasalanang minana. At dito sa kasalanang minana, hindi tayo accepted. Kaya maraming mga pasanin na dinadala ang bawat isa sa atin. May kanya-kanya siguro tayong mga pagsubok. Hallelujah. At merong minsan, nag-aalinlangan tayo sa salita ng ating Panginoon. Dahil doon sa matanding pagsubok na dinadanas natin. At minsan nga, nakikita natin, tila baga hindi na natin kaya. Pero may pangako ang Panginoon. Sabi rito sa verse 12, verse 2, chapter 12, verse 2, namasdan natin si Jesus na gumagawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya ay dahil sa kagalakang iniligay sa kanyang harapan niya ay natiis ng krus at niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanang luklukan ng Diyos. Hallelujah! Alam natin yung ministry ng ating Panginoong Kristo Jesus na narito sa ibabaw ng lupa. Ginampanan niya yung ministry as Son of Man. Pero alam natin, ang Diyos na nagkatawan tao, siya mismo ang bumaba at nagsaplot ng laman para yung lahat ng ating mga dinadala, hallelujah. Tingnan nyo kung gaano kayo kaimportante sa Panginoon, gaano tayo kaimportante sa Panginoon. Ang Diyos na lumikha sa atin, hallelujah. Siya nagsaplot ng laman, siya yung nagpasan ng ating mga suliranin, hallelujah. Siya yung nabayubay sa krus. Hallelujah. Iniwan niya yung trono, bumaba, at nakihalubilo sa atin. Bakit? Hallelujah, mga kapatid. Dahil mahal niya tayo, hindi niya tayo iniiwanan. Ganong kabuti ang Diyos sa atin, ang ating magulang. At ang sabi rito, sino sumasakdal na ating pananampalataya? Siya mismo. Hallelujah. Ang ating Ama, ang ating Diyos, siya yung sumasakdal ng ating pananampalataya. Siya ang kumikilos sa atin. May ginawa ka ba para maligtas ka? Wala. Yang ang biyaya ng ating Panginoon sa atin, sa bawat isa. Dahil walang makakapasok, walang makakarating sa Kanya. Hallelujah. Walang magiging sakdal sa Kanyang paningil. Siya mismo ang nagsakdal sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Sa verse 12, chapter 12, verse 3, ang sabi rito sa English, for consider him that endures at contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and paint into your mind. May binabanggit dito mga kapatid sa talatang ito na merong sinasabing sinner. Ito yung nagko-contradict sa ating Panginoon. Hallelujah. Ito yung nung panahon niya, ito yung mga preacher. Ito yung mga unbeliever na hindi naniniwala sa Panginoon. At ito yung naghahanap ng mga bagay-bagay para pasubalian ang salita ng ating Panginoon nung narito siya sa ibabaw ng lupa.
Gusto nilang patunayan na mali ang sinasabi ng ating Panginoon. Hallelujah! At sila, hindi ito yung mga makasalanan na mga simpleng tao lamang na sinasabi ko kanina na manginginom, mamatay tao. Hindi po ito. Ito po yung mga leader ng mga simbahan, kagalang-galang, at sila yung umu-oppose, nagko-contradict sa salita ng ating Panginoon. At isipin nyo, sino itong mga taong ito? Sino ba yung nagko-contradict sa salita ng ating Panginoon? Hindi ba ito yung mga anak ng dyablo? Hallelujah! Kaya sabi ko sa inyo, gusto kong umpisahan sa ganun kasi hanggang sa matapos ng ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, makikita natin yung dalawang pwesto nagtutunggalian. At nakita natin, itong mga taong ito, sila yung umahanap ng butas para ipapatay ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya sabi nga dito, sapagkat dili-dilihin ninyo yaong nagtiis ng ganung pagsalansang ng mga makasalanan. Tiniis ng Panginoon to na salansangin siya. Yung baliktarin siya, hindi maniwala sa kanyang salita, upang, ito'y maganda dito, upang kayo'y huwag manghina. Bakit ginawa ng Panginoon to? Bakit nilabanan niya itong mga taong ito? Para maging ehemplo natin ang Panginoon, hindi tayo maghina sa mga pagsubok na darating sa ating buhay, sa hinaharap. Hallelujah. Tandaan nyo, nangyari ito noong panahon ng ating Panginoon, pero nangyayari sa panahon din natin ngayon. Hallelujah. Ang sabi rito, upang kayo'y huwag magsipaghina na maglulupaypay ang inyong mga kaluluwa. Hindi pa kayo makikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo at makipag-away laban sa kasalanan. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, nakita natin mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoon. Sa bawat isa sa atin, siya yung kumikilos sa buhay natin. Hallelujah. Kung magpapasakop lamang tayo sa Kanya, aaminin natin na hindi natin kaya, at kung wala siya sa buhay natin, wala tayong magagawa. Ang kailangan lang ng ating Panginoon, totally submission sa Kanya. Hallelujah. Amen. Sa panahon ito, sa panahon ng Laodicea, minsan nung bagong dating ako dito, nung nasa abroad ako, pangkaraniwan lang yung mga tao Kasi makikita ko, yung mga babae doon, talagang pag makikita mo sa mga mall, nakaayos sila. Bagamat nakapantalon, o kaya nakapalda yung iba, pero maayos. Pero pagdating ko rito sa Pilipinas, pagpunta ko sa mall, napakatindi ng mga pagsubok. At maraming makikita ninyo kung paano kumikilos ang kaaway. Hallelujah. Nasyak ako. Kasi nga, mayroong mga nakashort, may mga tattoo, maikli ang buhok. Hallelujah. Mga kababaihan ito, ha? At nakapantalon, hallelujah, mga makeup. Para sa mga kalalakihan naman, makikita mo, ganun na rin. Hindi nagkakaiba yung dalawa. Makikita nyo kung paano yung pandaya ng kaaway. Kung paano niya pinapakilos ang kanyang mga disipulo upang dayain ang mga tao. Hallelujah. At naniniwala ako, hindi lahat ng mga taong yun ay anak ng dyablo. Merong mga tao pa doon sa mga taong ito na hindi pa nasisilayan o hindi pa natatakda yung tamang panahon sa kanila upang maunawaan nila ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya minsan, mahirap yung mag-judge. Di ba si Brother Barnum, ginudge niya yung isang babae na nado sila sa restaurant. Sabi niya, yung babae na yung
Hindi maliligtas pero sinaway siya ng Panginoon. Ganon din nangyayari sa atin. Tandaan niyo po yan, babalikan natin yan. Hallelujah. Kaya sa panahon ito mga kapatid, nakita ninyo, dapat malaman natin ang kilos ng kaaway. Ano ba ang ginagamit niya sa pang-araw-araw nating pamumuhay na hindi nating namamalayan na tayo pala ay nagiging instrumento na rin at nadadaya tayo. Hallelujah! Komunikasyon, di ba? Yung cellphone, internet. Napakadali na ng komunikasyon ngayon. Dati, sabi nga nung bago ako mag-abroad, sabi sa akin ni Pastor Ruel, huwag ka na mag-alala, Brother James, madali na yung komunikasyon. Dati kasi, bago ka magkaroon ng komunikasyon doon sa mahal mo sa buhay sa Saudi, talagang tatawag ka doon sa telepono. Pipila ka. Pero ngayon, iba na. May cellphone na, nakakausap mo na siya ng B-call, yung video call, ganyan, no? At sa pagta-travel, nung panahon ni Paul, talaga namang sumasakay sila ng mga barkong malalaki. At talagang ilang buwan sila sa gitna ng dagat. Pero ngayon, may supersonic na. Hallelujah. At merong yung train na napakabilis. Hallelujah. At pati yung buwan o pati yung Mars na pupuntahan na ng tao. Dati, bago ka makatira sa isang bahay, aabuting ng ilang buwan bago mo maitayo yung bahay. Pero ngayon, napakabilis. Pinagpapatong-patong na lang yung mga bahay at mas kumbinyente na kung titingnan ninyo. Kaya yung mga tao, bumibili na lang ng mga ready to own, ready to matirhan, gano'n, no? At sa edukasyon, gano'n din po mga kapatid. Hallelujah. Dati, pag kami nagdo-drawing, may dala-dala kaming T-square. Hallelujah. Talagang bit namin ito. Sa Manila pa, ang haba. Pero ngayon, computer age na, meron ng mga apps na nagbibigay kagad ng mga drawing. So, lalo na sa passion. Tignan nyo kung paano kumilos ang kaaway. Hallelujah. Ang kilos ng kaaway sa passion, lalo lang nagiging marindi. Ang sabi ng Panginoon, ang babae huwag magsusuot ng ukol sa lalaki. Hallelujah. Pero ngayon, minsan nga, makikita mo, ang pine-present lang naman nila ay isang inumin, pero yung model nila. So makikita natin mga kapatid, yung kilos ng kaaway. Dapat maging aware ang bawat isa, lalo na yung mga young people. Hallelujah. Kayo ang subject ng kaaway. Kaya sabi nga dito, saliksikin natin, hanapin natin ang Panginoon. Hanapin natin kung ano ang nakakalugod sa Kanya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngayon sa panahon ito, hindi natin kailangan yung condemnation. Iko-condemn natin yung mga tao. Hallelujah. Ang kailangan nating ipakita o makita sa ating yung encouragement. Hallelujah. Pag malalim ka na sa mensahe, huwag mong ipakita na napakataas mo sa mensahe. Lahat ng bagay alam mo na. At iko-condemn mo na ang bawat isa na hindi alinsunod doon sa antas ng kaalaman mo. Pag alam nyo yung puno ng trigo o kaya nung palay, habang nagmamature iyan, mga kapatid, hindi siya nagmamataas. Lalo siyang bumababa. Sabi nga, natatandaan ko yung sinabi ng ating pastor, the way na ikaw ay gusto mong tumaas, the way na dapat mong ibaba ang sarili mo. Hallelujah. So, sa Church of the Overcomer o Overcomer Worship, hindi natin kinokondem ang tao. Tama na yung mapagsabihan natin sila, hallelujah, at nagawa na natin yung papel natin. At hayaan na natin ang banal ng Espiritu, hallelujah, ang kumilos.
At encouragement na lang ang ipakita natin sa kanila. Mamaya, isa-isay natin bakit nasabi ko yan, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kaya, mga kapatid, sa Hebrews chapter 12 verse 1, sabi rito, ano ba yung pumipigil sa atin? May mga pasan ang bawat isa. Minsan lang tayo, at sa totoo lang, pagpunta natin dito sa Thursday, madami-dami tayong pasan. Ilang oras lang tayo nag-meet dito. Di ba? Isang oras lang, maswerte na yung 2 oras. Pagdating ng Sunday, ganun din. Yung buong panahon nating mga kapatid, kasama natin ang pamilya natin, kasama natin ang mga katrabaho natin, kasama natin yung mga tao na unbeliever, mga tao na hindi pa nasisilayan ng salita ng Panginoon, traffic dito, lahat. At yan ang isang bagay na nagpapabigat sa isang mananampalataya. Kaya nga sabi nga natin, kailan pa darating ang Panginoon? Gusto ko nga dumating na bukas para matapos na ito. Pero hindi po yung ang plano ng Panginoon. May plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So, ang pagkakasala ay yung hindi paniniwala sa salita ng ating Panginoon. At yung nagko-contradict sa salita ng Panginoon, ito yung mga tinatawag nating na unbeliever, na ayaw maniwala sa salita ng Panginoon. Sabi nga, bakit nga sila maniniwala? Hindi naman sila anak ng Diyos. At natural lang na natutulan, labanan nila yung salita ng Diyos. Kasi doon makikita sa kanilang mga gawa kung kaninong anak sila. Hallelujah. Amen. Amen. So, kaya na pinag-usapan natin yung takbuhan. Di ba? Sabi rito, tila raw tayo ay tumatakbo sa isang paligsahan. Bawat isa sa atin, individual. Hallelujah. Walang exempted. Minsan, narinig ko doon sa isang pastor, at siguro alam ito ng mga magulang natin, lalo na yung mga nanay, yung labanan ng turtle at nung rabbit. Di ba? At nakita natin sa paligsahan, parating kinikwento ito, sino mananalo doon sa dalawa? Yung pagong ba o yung kuneho? Expected natin na hindi mananalo ang pagong. Dahil talaga ang kilos niya, yung lakad niya, talagang usad pagong. Hindi ba? Sabi nga, pero alam ng pagong, alam ng turtle, na meron siyang kakulangan. Hallelujah. Pero alam nyo, hindi tumigil yung turtle. Alam niya may kulang siya sa buhay. Alam niyang hindi siya kasing bilis ng kunehong tumakbo. Kaya yung kuneho, alam natin, di ba, nagpa-easy-easy lang. Pero yung turtle, hindi siya tumigil. Bagamat mabagal ang takbo niya, patuloy pa rin ng usad niya, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sabi nga ito, wala siyang kaabi-abilidad na tumakbo na matuling. Pero continue pa rin yung pag-usad niya. Hallelujah. Katulad din natin mga kapatid, may mga kapatiran na huwag mo expected na tumatakbo na matuling. Dahil maraming balakid, marami pa silang kakulangan, marami pa silang hindi naunawaan sa kanilang pagkatao. At maraming mga pagsubok pa sa kanilang buhay. Lalo na yung mga kabataan. Yang ang porterya ng kaaway. Yung passion na tinawag natin kanina, yung computer age na nabanggit ko kanina, hallelujah, kilos ng kaaway. At yung edukasyon, minsan akala natin ito yung dala sa ating doon sa tugatog ng tagumpay. Pero ang sabi ng prophet, baliwala lahat yan. Ang mahalaga, alam mo na nadung ka, hallelujah, sa plano ng ating Panginoon.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, itong turtle nito, talagang alam niya na hindi siya basta-basta makakarating kagad sa finish line. Pero nagsumikap siya. Maraming mga daan siguro na iniwanan siya milya-milya ng kuneho, pero hindi siya sumuko. Katulad sa ating mga kapatid, huwag tayong susuko. Hallelujah sa buhay natin. Marami sa ating walang abilidad, pero huwag niyo pababayaan yung pagkatawag sa inyo. Yung anak ng Diyos, huwag nating pababayaan yan. Huwag nating kakalimutan yung manalangin sa bawat isa. Hallelujah, pare-pares tayo ng pagsubok. Iisa lang yung sumusubok sa atin. Hallelujah, nandiyan yung mga espiritu ng pagtatalo. Nandiyan ang espiritu na kung saan ay iaakusa ka. Lahat yung espiritu ng kaaway. Ang subject niya, yung mga anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya nagiging mabagal yung takbo natin. Pero hindi ito magiging hindrances sa atin para hindi tayo magpatuloy do sa ating pagtakbo. Kahit usad pagong, sigurado tayo, mag-focus tayo doon sa finish line. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Alam nyo, sabi ko nga dito, nabasa ko nga, I need to pray every moment. Kailangan ko manalangin. Bawat oras, hallelujah, magkaroon ng devotion. Kasi nakita natin kaaway, hindi na siya simple ngayon. Nagdo-double time na. Kahit anong mangyari sa buhay natin, i-focus natin yung isipan natin doon sa plano ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Kasi dadayain tayo ng kaaway, ibibigay lahat-lahat sa atin. Aalisin tayo doon sa sentro ng ating kaisipan. Yung focus natin hindi sa Kanya. Ililihis ng kaaway siya, yan, ibibigay sa iyo yung wealth, yung katanyagan, yung popularity, pera, lahat yan ibibigay sa inyo. Yung passion, ibibigay ng kaaway. Gagamitin niya lahat ang kanyang puwersa upang dayain niya ang bawat anak ng Diyos. Ingat tayo sa mga ganyan, mga kapatid. Kaya ano panlaban natin dyan? Kailangan magpanalanginan tayo, manalangin tayo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Ipag-pray natin ang pastor natin dito. Ipag-pray natin yung mga diakono. Ipag-pray natin yung mga elders, yung board of trustees. Hallelujah. Minsan nga, nagkausap nga kami ng aking anak. Tinitingnan ko yung mga pre-qualification ng bawat tumatayo, yung bawat na-elect. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Pinili niya ang mga hindi magaling upang hiyain ang mga magagaling. Kasi gustong ipakita ng Diyos sa bawat isa na wala magagawa yung kakayanan kung ang puso ay nagmamataas. Hallelujah. Mas gagamitin niya yung totally na isinusuko niya yung sarili niya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngayon, alam nyo, natutuwa ako. Maraming mga kapatiran na nakakalakad. Nakikita ko, nagagalak ako, humahanga ako, nag-a-appreciate ako, na nakakalakad sa salita ng ating Panginoon. Yung buhay nila, yung pananamit nila, yung pananalita nila, makikita mo na malapit nila sa finish line. Hallelujah! At pinupuri ko ang Panginoon dahil mabiyaya siya sa mga kapatid nito. Pero alam nyo, mas magiging maligaya ako pag ako'y nakatawid doon sa finish line. Hallelujah! Sa matinding pagsubok na dinadanas ng bawat isa, isang kaligayahan nating mga kapatid na sabay-sabay tayo
na makatawid do sa finish line. Hallelujah! Sa kabila ng mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay. Hallelujah! Alam nyo, minsan nga, makikita natin para bang ang hirap-hirap ng buhay. Minsan nga, mayroong isang pamilya dyan, hindi na lang ipinapakita sa kanilang mga anak na nahihirapan na sila. Pero wala silang magawa. Kailangan nilang tumayo. Kailangan nilang manindigan, mga kapatid, sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Ganon din tayo. Bawat isa ay may mga pagsubok. So ano kailangan natin? Pag-pray natin ang bawat isa. Hallelujah! Ano kaya sinabi ni Brother Branham dito sa Ephesians 8? Gusto ko lang araling natin. Ang sabi niya dito, yung Ephesians 8, alam natin doon sa inano ni Brother Branham, no? Ito yung unang iglesia. Pagkatapos yung unang iglesia na itinayo na ating Panginoon, nagsimula yung Ephesians 8 at alam natin si Pablo ang unang mensahero. At puro pa ang pananampalataya, buong buo. Pero ang sabi rito, basahin natin, the very name Ephesus has a strange compound meaning, aim at and relax. Yung pala yung meaning ng Ephesian. Relax yung mga tao, and the high aspiration of this age that had begun with the fullness of the Spirit, the depth of God, yung kalaliman, hallelujah, whereby they were aiming at the high calling of God, began to give way to less watchful attitude. Naging careless sila. Hallelujah. Bagamat mataas ang kanilang kapahayagan, nag-relax sila, naging careless sila. Hallelujah. At hindi sila naging watchful. The Ephesian age has presented to her the opportunity for God's best. Yung magagaling nariyan, yung magagaling sa pananampalataya, pinaglaban nila yung pananampalataya, nadyan sa Ephesians 8, makikita natin. Pero ang sabi rito, and for a while she prevailed, and then relax, habang sila daw ay nagre-relax, and in that unguarded moment, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang sabi rito, si Satan ay nakapagtanim ng binhi na ganap na pagkawasak. So, doon sa hindi nating inaasahang pagkakataon, doon papasok ang kaaway. Kaya wag po tayo magpakalmante. Lalo na sa panahong ito. Sabi rito, no? Hallelujah. Sabi, itong Ephesians 8, na dito yung mga pinakamamahusay na mangdirigma ng ating Panginoon. Pero naging kampante ang mga mandirigma ito, itong mga believers nito, yung value of faith, sinamantala ng kaaway. Hallelujah. Sa susunod na bahagi, Ephesians Church Age, sa book 82, the fervent desire to please God. Maganda po ito. Basahin natin at itatalakayin po natin. The passion to know His Word, the cry for reaching out in the Spirit, all begin to fade, and instead of the church being on fire, with the fire of God, it has cooled off and become a bit formal. Hallelujah! Tagalogin po natin. Ang sabi dito, yung fervent desire, yung taimtim na pagnanais na paglugdan ang Diyos, gusto nating i-appreciate. Gusto nating malugod ang Diyos sa buhay natin. Hallelujah! Yung fervent desire to please God, gusto nating lumakad ayon sa gusto ng ating Panginoon. Gusto nating malugod siya sa buhay natin. Hallelujah! Hallelujah! Pangalawa, ang hilig na malaman ng kanyang salita. Hallelujah! The passion to know His Word. Kailangan ito. And number 3, ang sigaw para sa pag-abot sa Espiritu. Ang ibig sabihin, kalaliman ng kanilang kapahayagan. Ang lahat ay nagsimula na maglaho.
At sa halip na ang simbahang iyon ay naninigas sa apoy ng Diyos, ito ay lumamig at naging medyo formal. Para bang pangkaraniwan na lang sa kanila. Hallelujah. Meron ako naiisip, gusto ko pong ibahagi sa inyo. Sana po tulungan tayo ng Panginoon, tulungan ng Panginoon kung paano ko may deliberate sa inyo. Ito pong taimtim na pagnanais natin na maging kalugod-lugod tayo sa Diyos, may kinalaman po ito sa araw-araw na pamumuhay natin. Individual, hindi as a group. Okay. Sabi rito, Heaven Church. Number 1, Heaven Church instead of being the church. Ano po yun? Pagkakaroon ng simbahan sa halip na maging simbahan. Natatandaan niyo po yung sabi ng Bible sa Revelation o may mga nababasa tayo, the church inside the house of the brethren. Teka, ano ba mas malaki, yung house ba o yung simbahan? Bakit na doon sa loob ng bahay ng kapatiran yung church? Kaya pala, 2 or 3 gather in my name, ito yung bumubuo ng simbahan. Hindi po itong nakikita dito ninyong building. Hindi po ito yung simbahan na sinasabi ng ating Panginoon. Iiwanan po natin lahat yan. Ang simbahan na sinasabi ng ating Panginoon, hallelujah, kayo na mga nakaupo dyan. Hallelujah, kayo ang bumubuo ng simbahan ng ating Panginoon. Di ba, di nyo ba alam na ang katawan nyo ay templo ng Espiritu Santo? Ano yung templo na sinasabi? Di ba ito yung simbahan? Hallelujah. Hindi nananahan ng Diyos do sa gawa ng tao. Hallelujah. Ang nananahan ng Diyos do sa puso na gustong magpasakop sa ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon, nakikita natin, ikaw ang church. Hindi ito yung gusaling kinatatayuan natin. Ikaw at ako na laging nagtitipon sa tamang oras para mabuo ang isang simbahan. Hallelujah. Paano kung late? Di ba, sabi nyo, unahin natin ang Diyos? Pero bakit may late? Pero pagdating sa trabaho, pagdating sa trabaho, parating updated, parating, malilate ako 5 minutes, kailangan bilisan ko. Pero pagdating sa simbahan, 30 minutes late. Pasensya na, kailangan lang nating ilabas yan. Hallelujah. Hindi po ako nagko-condemn. Ina-encourage ko po ang bawat isa. Kasi pananagutan natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Okay, number 2, going to church instead of bringing the church. Paano po natin ma-explain yun? Pumunta sa simbahan sa halip na dalhin ang simbahan sa tao. Hindi ko minamasama na ang bawat isa ay uma-attend dito. Maganda po iyan. Sinasama natin yung mga anak natin, maaga tayo sa simbahan, nadyan yung mga pamilya natin. Hallelujah, maganda po iyan. Dinadala natin ang sarili natin sa church. Pero tandaan ninyo, may purpose ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sa panahong natin ito, mga kapatid, ibinigay ng Panginoon ang lahat-lahat sa bride. Tayo po yung tinatawag na mystical body of Christ. Sino yung head? Si Jesus. Sino yung katawan? Bawat isa sa atin. Sino ang kamay? Bawat isa sa atin. Sino ang kamay, mata, ilong, tainga? Bawat isa sa atin. Merong naiwanang mga gawa na hindi na ipagpatuloy ang ating Panginoon. Sino gagawa? Yung bride. Hallelujah. Yung bride. Kaya nga,
Kaya pala, narito tayo, kaya tayo nilikha ng Panginoon, may plano ang Panginoon sa atin. May purpose ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Maari yung isa dyan ay kamay, yung isa dyan ay mata, yung isa dyan ay tenga. At yung isa dyan ay paa. Kasi gagamitin tayo ng Diyos, hallelujah, para hanapin natin yung natitirang binhi. Hallelujah. Yun lang ng parati ang purpose natin, di ba? Merong natitirang binhi at pag nakita na yung natitirang binhi, nadyan na ang Panginoon. Hallelujah. Di lang pagpunta sa church, pero dalhin natin ang church sa tao. Kanina, sinabi ko sa inyo, nung mapupunta ako dyan sa mall, ang dami kong nakitang mga espiritu. Hallelujah. Espiritu na nakashort, maikli ang buhok, yung babae parang lalaki, mga nakatato. Hallelujah. Hindi natin alam kung merong anak ang Diyos doon. Pero sino gagamitin ng Diyos? Hallelujah. Yung ang purpose ng Diyos kung bakit tayo narito. Okay, number 3, naghihintay, waiting of God to give revelation without seeking. Kailangan, bago kumilos tayo, may kapahayagang na tayong nakukuha sa ating Panginoon. Kasi mas maganda yung may kapahayagan. Mahirap yung lakad ka ng lakad, walang leading ang Panginoon. Kasi mas alam ng Panginoon kung ano ang gagawin niya at gagamitin lamang ang bawat isa sa atin. Hallelujah! Sabi nga dito, yung Espiritu ng Diyos, ibinuhos niya sa bride sa panahon natin. At ang bawat isa may kanya-kanyang papel, may kanya-kanyang bahagi sa katawan ng ating Panginoon. Kaya mo bang manalangin? Yung mga babae? Oo. Pag may sakit yung anak ninyo, panalangin ninyo. Kasi kamay kayo ng Panginoon. Hindi lamang paghawak ng cellphone na kailangan. Kasi pag-aralan din niyo kung paano ginagamit ng kaaway yung cellphone. Maaring nakakagawa kayo ng gawaing bahay. Pagkatapos ng gawaing bahay, cellphone na maghapon ang hawak ninyo. Imbis na nakakatulong sa ministry, nagkakaroon sa group chat na kung ano-anong mga pagbabahagi ng hindi magaganda. Tandaan ninyo, pag meron ang kaaway, pag naging kampante tayo at nakita ang kahinaan ng bawat mananampalataya, papasukin niya yan. Hallelujah. Kaya dapat maging aware tayo. Hanapin ninyo yung bahagi ninyo sa katawan ng ating Panginoon. Hindi ko sinasabing bawal mag-cellphone. Pero katulad ng itak, magagamit natin ito sa paghihiwa. Pero ito ay nakakamatay. Katulad ng pinandaya ni Satan, the tree of knowledge of good and evil, maganda, di ba? Pero kabila nito ay kamatayan. Kaya dapat makita natin kung paano kumikilos ang kaaway. Okay. Revelation chapter, the revelation of Jesus Christ. Church Age Book 30-5. If revelation is beyond you, look up and seek God for it. This is the only way you have ever going to get it. A revelation has to come from God. It's never come by human, natural endowment, but spiritual endowment. Sabi, Tagalogin natin, kung ang pagkahayag ay lampas sa inyo, ibig sabihin, kung ang kapahayagan na nire-reveal ng Panginoon ay hindi nyo maunawaan, at hindi nyo na-catch up, hallelujah, tumingala
at hanapin mo ang Diyos para dito. Seek diligently ang Diyos. Hanapin mo ang Diyos. Kung nakikita mo ang kapatid mo may kapahayagan, nakakagawa sila na nakakalugod sa Panginoon, huwag kang mainggit. Huwag kang maging tulad ni Cain kasi hindi yan kalikasan ng ating Panginoon. Hanapin mo ang Panginoon sa pamamagitan ng kapatid. Baka meron kang namimiss sa buhay mo. Hallelujah. Kaya sabi rito, kailangang magmula sa Diyos ang isang pagpapahayag. Hindi ito dumarating sa pamamagitan ng tao. Natural na mga endowment, ngunit sa pamamagitan ng spiritual endowment. Yung natural endowment, tinignan ko sa dictionary, ang sabi rito, spiritual blessing and gifts given by God to His people. So, may gift pala na nakalaan sa bawat isa. Kasi tandaan nyo, anak tayo ng Diyos. I-equip tayo ng Diyos. Hindi tayo pababayaan na hindi kayo ma-equip. Tandaan nyo yan. Hindi pababayaan ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Kung makikita lamang natin yung purpose at plano ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Tapos sabi rito, doon sa endowment, ang sabi rito, ito po ay sa Greek word, hupomeno. Ang ibig sabihin nito, undergo, persevere, abide, endure. Patuloy na kumikilos ang ating Panginoon para ibigay sa bawat isa. Kaya lang, hindi ibibigay sa iyo ng Panginoon niya kung hindi ka marunong gumamit. Baka mapahamak ka. Para ba sa mga bata pa, mga maliliit, hindi mo bibigyan ng 100 piso yan. Pupunta yan doon sa tindahan, ibibili na chocolate yan. Dahil hindi sila marunong gumamit. Kaya pala, ang bawat isa ay subject sa mga pagsubok. Subject sa lahat ng mga bagay. Upang hasain siya, matuto siya makibaka sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Kasi sa Kanya tayo maasa, katulad ng turtle. Wala siyang kakayanan. Alam niya. Pero dahil sa Kanyang persistent, yung patient niya, natuto siya, na-develop yung statue of the perfect man sa kanyang buhay. Hallelujah. At patuloy na lumalago siya sa pananampalataya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Alam niyo ba si Abraham? Nung pinangakuan siya ng Panginoon, ilang taon bago niya nakuha yung kasakdalan ng pangako ng Panginoon sa kanya. 25 years. Pero, alam niyo ba yung mga pinagdaanan ni Abraham? Matanda na siya siguro, yung mga nakakapakinig ng mga kanyang patotoo. Tinutuliksa siya, tanda-tanda mo, di naman totoo yung sinasabi mo. Tingnan mo yung kasawa mo, may lupa na, uugod-ugod pa. Paano ka pa magkakaanak yung asawa mo baog pa? So, lahat yun, mga pagsubok kay Abraham. Pero hindi nakitahan si Abraham ng pag-aalinlangan sa salita ng ating Panginoon. At nakuha niya within 25 years ang pangakong anak para sa kanya. Hallelujah! Konti na lang po, wag na, pagtsagaan nyo na lang po itong oras, minsan lang po tayo. Pinakamaganda po sa akin yung araw ng Huwebes kasi tahimik. Hallelujah. At nakikita ko ang Espiritu ng Panginoon na malaya dahil sa mga tao ay hindi nag-aapura. Hallelujah. Meron pong isang talata rito na ang Panginoon mismo ang nagbahagi. Siya yung nagsalita. Sa Luke chapter 8 verse 1 to 8,
And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray, and not to faint, saying, There was a city, a judge, which spurred not God, neither regarded man. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, Avenge me of my adversary. And he will not for a while, but afterward, he said within himself, Though I fear not God, nor regard men. Sabi nung judge, Yea, because this widow trouble me, I will avenge her. Lest by her continual coming she wear me, and the Lord said, sabi niya, i-avenge ko na siya kesa naman yung parating niya akong guluhin, yung ano ba tawag ito, inistorbo. Hallelujah, siguro, madaling araw pa, yung babaeng bao na ito, nandun na sa pinto niya, kumakatok na. Natutulog pa siya, naalipungatang na siya. At ang sabi rito, araw-araw niya itong ginagawa. Hallelujah. Siguro, araw-araw, maaring sa umagang-umaga, naroon na siya. At ang sabi rito sa verse 5, Yet because this widow troubled me, I will avenge her. So verse 6, And the Lord said, Hear that the unjust just say. And verse 7, And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, that he bear long with them? Tell you that will avenge him speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall find faith on the earth. Hallelujah. Sino may sabi nito? Ang Panginoon. Lahat tayo, hindi lingid sa Panginoon yung ating pag-iyak. Yung lahat na kabigatang sa buhay nating hindi lingid sa Panginoon. Bago pa kayo maupo dyan, alam ng Panginoon kung saan kayo upo. Bago pa kayo manalangin, alam ng Panginoon kung ano ang idadalangin ninyo. Hallelujah! Wala tayong maililihim sa Panginoon. Dahil Diyos natin siya, Ama natin siya. Hallelujah! Ano dapat lang natin gawin? Sabi dito, magandang aral to, binigay ng ating Panginoon. Sabi nung babae, yung babaeng bao, sabi niya, Tagalogin natin mga kapatid. Sabi nga dito, sabi ng hukom, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos, walang pinagpipintagkanan. At ang bayaon na isang babaeng bao, siya ay nagparoon madalas sa kanya, sinabi, iganti mo ako sa aking kaalit. At may ilang panahon na siya ay tumanggi. Tumanggi yung judge, pero kinukulit siya ng babae. Hindi nagsawa yung babae pumunta sa kanya. Hallelujah. Amen. Ganun pa mga, sapagkat nililigalig ako ng babaong ito, igaganti ko na siya. Siguro, para na lang huwag siyang guluhin. Sige na nga, gaganti na kita. Hallelujah. Unjust judge ito, ha? At baka siya ay bagabagin ng kapaparito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo, sinabi ng hukom. Igaganti niya. Sabi niya rito, hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hiran na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi at siya'y nagpapanuhod sa kanila? Sinasabi ko sa inyo, sila'y madaling igaganti. Gayunman, paparitong anak ng tao, makakasupong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Sa Accepting God, message ni Brother Branham ito, hallelujah, noong 1963, ang sabi rito, cry for your needs. Paano ba yung umiyak? Sa tingin nyo, pag humihibik lang kayo, matitigatig ba tawag doon? Matitigatig natin yung damdaming nung makakakinig? Pag humihikbi? Hindi gano'n yung cry. Ang cry talagang desperado ka na. Wala ka nang lalapitan. Sa buhay mo, puro pagsubok na. Tila ka pinagsakluban ng mundo. Hallelujah. Ganun ang naramdaman ng babaeng bao.
Ang sabi niya rito, sa God's accepting God's provided way, that's God's provided way. Didn't Jesus explain it when He said, the unjust judge to the woman that cried day and night, how much more will the Heavenly Father give them the Spirit who cry out for it day and night? Sabi rito, seek, ito na naman, seek, keep seeking, knock, keep knocking. Yung nagkukulang sa kapahayagan, at hindi pa dumarating yung time ninyo, pero merong nangungusap sa puso ninyo, gawin natin ito, mga kapatid. Keep seeking, knock, keep knocking, just keep all till He open. Stay out with it. Cry until the promised word is vindicated. Then you got it, you don't have to worry no more. Pag nakuha mo na yung pangako ng ating Panginoon, hindi mo na kailangan mag-worry. Kasi nakatayo ka na sa pananampalataya ng kapahayagang ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Alam mo na kung sino ka. Kahit nasa paligid mo, mag-away-away pa sila, kinokondemn tayo ng buong mundo, baliwala na sa ating yan. Kasi alam na natin ang tinatayuan natin. You see, the Bible promised it, then still right there and cry until you get it. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Umiyak ka para sa pangangailangan mo, mga kapatid. Yan ang binigay ng paraan ng Panginoon sa atin. Yung iyak, hindi yung hagulgol lang. Hiyak na palahaw na parang desperado ka na wala nang makakatulong sa iyo. Hallelujah. Pag nado ka sa iyong silid, iyak mo sa Panginoon lahat yan. Hallelujah. Doon sa small room, iyak mo sa Panginoon lahat yan. Kakatagpuin tayo ng Panginoon doon. Hallelujah. Humanap, patuloy na maghanap, katok ka pa. Ituloy mo lang hanggang sa magbukas siya. Manatili kang kasama ito, umiyak hanggang sa ipinangakong salita ay mapagtibay sa iyo pagkatapos na makuha mo ito. Hindi mo na kailangan pang mag-alala, nakikita mo ang pinangako ito ng Biblia, pagkatapos manatili ka doon at umiyak ka hanggang sa makuha mo ito. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, alam ko maraming pagsubok tayo hindi nadaanan. At walang exempted dyan. Mismo ako, meron din ako mga pagsubok. Pastor natin, ibang mga pastor, yung mga nababasa natin, imbis na magpaliwanagang, magpasanan, iba yung nangyayari. Kaya wala na tayong pupuntahan. Pero alam nyo, ang pangako ng Panginoon sa ating, hindi niya tayo iiwan. For the last verse, magtatapos na po tayo, mga kapatid. Galatians chapter 5 to 7. Sabi rito, mga kapatid, you did run well. Tumakbo ka ba na mabuti? Who did hinder you that you should not obey the truth? Sino ang gumagambala sa iyo ngayon upang kayo'y huwag magsisunod sa katotohanan? Ano ba yung katotohanan? Anak tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Kahit saan tayo pumunta, kahit makupad tayong tumakbo, focus lang tayo sa plano ng Panginoon. Kasi ang kaaway, mas lalong kikilos sa panahon ito, lalo na malapit na ang muling pagbabalik ng Panginoon. Double effort ang gagawin niya. Kaya ano dapat natin gawin? Magpanalangyanan tayo, magkaroon tayo family devotion kung kaya niyo mag-family devotion sa bahay. Hallelujah. Magpasanan. Natatandaan ko yung sabi ni Pastor Ruel nung kasama ko. Paano mo may papadama yung pag-ibig mo sa iyong kapatid kung kaya mong pasanin yung mga kahinaan ng iyong kapatid. Lahat tayo may kahinaan, mga kapatid. Walang exempted yan.
Pero nagpapatunay lamang na anak tayo, isa tayong pinili. Isa-isa tayong pinili ng Panginoon, dinala niya tayo rito. At alam ko na magkakaroon ng saysay ang lahat ng pinag-iyapan ni Pastor Ruel kung tayo magmamahalan sa isa't isa. Yan kasi ang tinuro niya sa atin. Kaya itaguyin natin ang gawain dito. Kung may mga differences, panalangin natin sa Panginoon. Iyak natin sa Panginoon lahat yan. Amen. At tumayo po tayo lahat at tayo'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bibigyan ko po kayo ng konting panahon. Manalangin po tayo sa ating mga sarili. Panalangin po natin ang bawat isa. Ang mga young people, ang music ministry, hallelujah, ang tech team, ang trustee, deacon, pastor, women's, men's, panalangin po natin lahat sila. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat po. Oh, hallelujah. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, sambahin ka. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Oh God, maraming salamat po sa biyaya mo sa bawat isa. Hindi mo kami iniwanan na magdusa. Ikaw mismo ang bumaba dito, Panginoon, upang samahan kami sa bawat paghihirap namin. Dahil ang layunin mo, O God, yang ang purpose mo sa bawat isa, maging instrumento mo dito sa ibabaw ng lupa. Panginoon, tulungan niyo po kami na makayanan namin ang lahat ng ito. Sugo mo po yung banal na Espiritu, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Mag-iwa-hiwalay na naman po kami mamaya. Isang linggo na naman po kami na kasalamuhan namin ang bawat tao. Gamitin niyo po ang bawat isa, Panginoon, na mayayag ang iyong kalooban. At makabalik na kami, makauwi na kami sa dakong
nilalaang mo po sa amin. Patatagin mo po ang pananampalataya namin, Panginoon. Maraming mga pagsubok na dumarating sa buhat ng bawat isa. Kaisipan namin gulong-gulo na, katawan namin patampata na, Panginoon. Pero gusto namin malugod ka, Panginoon. Palakasin mo po kami. Provide niyo po pangangailangan namin, Panginoon. Lalo na ngayon, Panginoon, alam namin, kikilos ang kaaway laban sa amin. Pero nariyan ka, tapat ka, Panginoon. Hindi mo kami pababayaan. Kaya maraming salamat sa mga biyaya mo sa amin. I-lead mo po, Panginoon. Bigyan niyo ng lakas ng loob ang bawat isa. Natayuan, Panginoon, ang plano mo sa buhay ng bawat isa. Magamit mo ang bawat isa, Panginoon. Individual. At makita sa buhay namin ang buhay na gusto mong i-project para sa amin. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Tinataas ko po ang aming pastor, Panginoon. Nasa dako siya ng Mindoro. Kasama niya yung ibang mga pastor doon. Ingatan niyo po siya, gamitin niyo po siya. Alam ko may plano ka po kung bakit siya naroon. At nawa ay makita nila, makapanayan nila ang lahat ng mga kapatiran doon. Maraming salamat, Ama. Gayon din sa mga kapatid na nasa online streaming. Pagpalain niyo rin po ang mga kapatid ko. Nawa ay makadalo rin sila sa susunod upang makapanayam namin at sama-sama kaming magpuri sa iyo. Sa ila mo, Panginoon, ang papuri, pasalamat, Panginoon. Ito po ang dalangin ko at pinabalik sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise God. Muli tayong binusog ng ating Panginoon. At meron na naman tayong baon sa isang linggo na pakikibaka. Amen. Praise God. Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang kanyang strength talaga nandun. Awitin po natin yung dakila ka. Amen. Sa sala ko, ikaw ay nagdusa, tunay kang Panginoon. Sing once more. Dakila ka. Sala ko, ikaw ay nagdusa, tunay kang Panginoon. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Tunay na napakadakila ang ating Panginoon sa bawat isa. Hallelujah. Tinubos tayo sa kanyang dugo
Hallelujah. At maging banal sa harapan niya po. At tulad ng ating napakinggan sa pinamahagi sa atin ng ating kapatid, tunay nga na ginagawa tayong maging banal katulad ng ating Panginoon. O Lord, sa bawat ginagamit ng ating Panginoon, nandun yung pinamahagi niya ang kanyang mga banal na salita na para tayo maging banal sa kanyang harapan. Kung minsan tayo nga hindi natin alam kung paano tayo maging banal, pero siya mismo ang gumagawa ng hakbang para tayo maging banal sa bawat isa sa atin. Kung minsan iniisip natin, napaka-imposibleng, kung tayo lang nag-iisip, talagang napaka-imposible. Pero ang pangako niya, kailanman hindi mapapawa. Amen. Dakila ka, dakila ka, tunay kang Diyos ng pag-ibig. Dahil sa sala ko, ikaw ay nagdusa, tunay kang Panginoon. Amen. Amen. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen. Kulang nga yung naalala ko dati nung ako'y young people. Halos hindi na kami natutulog, di namin nararamdaman yung puyat. Pero nagpapasalamat tayo dahil parati tayong ginagabayan ng ating Panginoon. Makakaupo na po ang bawat isa. Awitin po yan natin yung give thanks habang na natin ating offering basket. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for Naya po na tayo tumayo at in-invite ko po si Brother Elijah for the closing prayer. Tayo manalangin. Mapagpalang Ama namin sa langit, kami po ay muling dumudulog sa iyo. Muling nagpapasalamat, Lord, sa gabing ito ng aming pananalangin. Salamat, Panginoon, na muli mo kaming tinipon, Panginoon, upang magkasama-sama, magpanalanginan. Dinudulog namin, Panginoon, ang mga kahilingan namin sa iyo, Lord. Nalalaman mo, Panginoon, ang bawat puso namin, Panginoon, sa gabing ito.
bawat hinaing namin, bawat pangangailangan, Lord, ng mga kapatirang narito, Ama. Salamat po dahil meron kaming gawain sa gabing ito upang muling makapakinig, Lord, ng iyong salita. Salamat sa mainam na preaching of the Word ay ginamit mo si Brother James. Pagpalain mo siya at ang kanyang pamilya. Salamat din, Panginoon, sa gabing ito, Lord, na sa mga nagbigay at ng offering at sa mga hindi nakapagbigay, Lord, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Gamitin mo ang mga salaping ito, Lord, upang makita na, Panginoon, maabot ang kahuli-huli ang binhi upang kami ma-rapture na, Lord. Nalalapit na ang iyong pagbabalik, Panginoon. Marami nang nangyayari sa current events, O Lord, sa Israel, O God. Hallelujah. Ito'y aming dinadalangin na kami samahan mo, Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong pagbabalik, Lord. Hayaan mo, Lord, kaming makarating, Panginoon, sa finish line, Lord. Magagawa lang namin ito, Panginoon, kung sasamahan mo kami, Panginoon. Mag-focus kami at hindi kami lilingon sa kaliwat kanan, Panginoon, na pagsubok na ginagawa sa amin ng kaaway. Hayaan mo, Lord, mag-focus kami sa iyo, O God. Maraming salamat po. Ingatan mo kami sa gabing ito, Panginoon. Makarating nawa ang bawat isa na ligtas at mapayapa sa aming mga tahanan. Pinupuri ka namin, pinabalik namin ang lahat ng ito. Ito ay aming samot dalangin, ang lahat ng magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Tapos na po ang ating prayer meeting. Awitin po natin yung Pen My Way habang binabati po natin ang mga kapatid. Praise God. Every day we love as I walk with a heavenly God. Go all the while with a song and song. Fill my way every day with love. With a song and smile. Every day with love.